Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 961 hanggang Kabanata 970. Kabanata 961. Ngayon na ba ang katapusan ko? Matapos marinig ang mga salita ni Yehan, isang malakas na ngiti ang sumilay sa mabangis na mukha ni Han Xiaotian. Ito ay sa lungsod ng Yanjing, kaya ba maglakas loob si Yehan na salakayin siya rito? Dapat malaman na hindi lang mga dalubhasa mula sa pamilyang Nolan ang narito, na hindi matitinag, kundi pati ang kanyang pamilyang Han ay hindi dapat maliitin sa lungsod ng Yanjing. Sa kasalukuyang sitwasyon, maglakas loob ba si Yehan na hawakan siya? Han Xiao, sa tingin ko may mga taong sobra ang nainom kanina, at ngayon ay nagsisimula na silang magsalita ng kalokohan. Yehan, ito ang lungsod ng Yanjing, hindi ang iyong lugar. Kung maglakas loob kang hawakan si Young Master Han, huwag mong sabihin na hindi ka hahayaan ng pamilyang Han, hindi ka rin hahayaan ng aming pangulo. Kapag lumabas ang mga masters ng pamilyang Nolan, maghintay ka na lang ng kamatayan sa lungsod ng Yanjing. Sa likod ni Han Xiaotian, ang mga miyembro ng Liga ng mga Bayani ay nakatingin kay Yehan na may mga nakangisi na mukha. Sa sandaling ito, sa kanilang pananaw, kung maglakas loob si Yehan na gumawa ng isang bagay, walang duda na humihingi siya ng kanyang sariling kamatayan. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat ngayon na ang lungsod ng Yanjing ay ang teritoryo ni Nolan Mietian, at ang mga masters ng pamilyang Nolan ay nagbabantay din dito. Kung mag-iisa lang si Yehan sa lungsod ng Yanjing, kung maglakas loob siyang magkagulo, tiyak na pakikitunguhan siya ng pamilyang Nolan sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ganito ba talaga ang sitwasyon? Siyempre hindi. Kahit si Zhug Prajna ay hindi alam ang tunay na intensyon ng pamilyang Nolan, at ang mga taong tulad ni Han Xiaotian ay lalong hindi alam. Ang iniisip nila ay ang iniisip lang nila, ang panlabas na mundo ay karaniwang nag-iisip ng ganoon. Sa ngayon, si Yehan ay nag-iisa na pumapasok sa Beijing, na nangangahulugang napunta siya sa Longtan at Tiger's Cave. Ano man ang gawin niya, dapat siyang magtago, lalo na ang pakikipagtalo sa mga tao o bagay na may kaugnayan sa pamilyang Nolan. Kapag nalampasan niya ang linyang ito, tiyak na tutukan siya ng pamilyang Nolan. Gayunpaman, si Yehan, na alam na ang tunay na intensyon ng pamilyang Nolan, ay hindi mag-aalala tungkol sa mga bagay na ito. Ngayon na ang oras para sa kanya na salakayin ang mga maliliit na pawn na ito. Nakakatawa, di ba? Tumayo si Yehan at tumingin kay Han Xiaotian na may ngiti sa kanyang mukha, at sinabi, habang ang tatlo sa kanila ni Zhang Xiaoyo ay walang pakialam na tumitingin sa grupong ito ng mga walang prinsipyong tao. Ngayon ay dumating sila upang guluhin si Yehan, na tiyak na isang maling ideya, dahil ang dating ay nagpasya na salakayin ang mga taong ito, hindi na niya babawiin ang kanyang pangako. Nakarinig nito, si Han Xiaotian, na tumatawa ng malakas, tumigil sa pagtawa. Tumingin siya kay Yehan ng may paghamak, at sinabi, hindi mo ba nakikita na nakakatawa? Hindi ako naniniwala. Sa lungsod ng Yanjing, maglakas loob kang hawakan ako, Han Xiaotian. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang ignorante at hanggal na tao tulad mo. Masasabi ko lang na sobra mo nang itinuturing ang sarili mo bilang isang karakter. Huwag mo nang sabihin na ikaw, kahit si Nolan Mietian ay nakatayo sa harap ko ngayon, maglakas loob pa rin akong hawakan siya, ang laban na ito ay hindi mo kayang hawakan, naglalaro ka ng apoy at sinusunog mo ang iyong sarili. Walang pakialam na tumingin si Yehan kay Han Xiaotian, at sinabi, mayabang na tao, ako ba ay ignorante? Well, ngayon ay makikita ko kung paano mo ako niloko, Han Xiaotian. Malamig na umungol si Han Xiaotian, at ang kay-abangan sa kanyang mukha ay hindi nabawasan ng mga salita ni Yehan. Kung gayon ay dapat mong makita ng malinaw. Malamig na ngumiti si Yehan, at pagkatapos ay sinampal siya. Bago pa man makapag-react si Han Xiaotian, ang sampal ni Yehan ay agad na nagpadala ng lalaking ito na lumilipad, at sa wakas ay binagsak ang mga miyembro ng Heroes Club sa likod niya sa lupa. Sa lupa, biglang nagkaroon ng tunog ng pag-iyak. Gayunpaman, si Han Xiaotian ay isa sa 3 batang Panginoon sa lungsod ng Yanjing. Agad siyang tumalon, may mabangis na tingin sa kanyang mukha, at tumingin kay Yehan na parang isang ligaw na hayop. Ang isang sampal ay hindi sapat upang patayin siya.
Gayunpaman, habang tumatayo si Han Xiaotian, gumawa ulit ng kilos si Ye Han. Sa pagkakataong ito, mas mabilis at mas malupit ang pagsuntok ni Ye Han. Diretso niyang sinuntok si Han Xiaotian sa ibabang tiyan. Ang lakas ng suntok na iyon ay nagparamdam kay Han Xiaotian na parang tinamaan siya ng kidlat, naging puti ang mukha. Ang eksena na ito ay nagulat sa mga miyembro ng Liga ng mga Bayani na nahulog sa lupa. Hindi makapaniwalang tumingin sila kay Ye Han. Ang lalaking ito ay talagang naglakas loob na gumawa ng isang bagay. Hindi ba siya natatakot na salakayin din siya ng pamilyang Nolan sa lungsod ng Yanjing? Baliw, ang lalaking ito ay baliw. Sa sandaling ito, ang parehong pag-iisip ay sumagi sa isipan ng mga miyembro ng Liga ng mga Bayani. Si Ye Han sa sandaling ito, sa kanilang mga mata, ay parang isang baliw, kumikilos ng walang ingat at matapang. Gayunpaman, ang mas nakakabaliw pa ay nagsimula pa lang ngayon. Ang katawan ni Ye Han ay lumitaw sa harap ni Han Xiaotian na parang multo sa oras na ito, tumitingin kay Han Xiaotian na nasasaktan at gustong bumangon, ang mukha ni Ye Han ay sobrang lamig at tumingin sa paligid. Sa ilalim ng mapanuring mga mata, tinapakan niya at sinira ang mga binti ni Han Xiaotian. Huli, ang tunog ng pagkabali ng buto ay nakakatakot sa pribadong silid na ito, at ang bawat taong nakakarinig nito ay natatakot. Hayop, ang aking binti, papatayin kita. Ang mga sigaw ni Han Xiaotian ay parang pagpatay sa isang baboy, ang kanyang mga binti ay tinapakan ni Ye Han, ang kanyang mukha ay napangit sa matinding sakit, ang kanyang mukha ay kakilakilabot, hindi pa rin siya makapaniwala, naglakas loob si Ye Han na seryosohin siya, at parusahan siya ng mga kamay na nakamamatay, hindi nagpakita ng awa. Nakikita ang kaawa-awang kalagayan ni Han Xiaotian sa sandaling ito, biglang nagpanik ang mga miyembro ng Heroes Association, nanginginig, tumayo at tumakbo palabas ng pribadong silid, ngunit kasama si Ye Han, walang pagkakataon na makaalis ang mga taong ito. Sa susunod na sandali, lumitaw ang katawan ni Ye Han sa pintuan ng pribadong silid, at isinara niya ang pintuan ng pribadong silid, tumingin sa grupo ng mga miyembro ng Liga ng mga Bayani na natatakot ng umihi sa kanilang pantalon, at ngumisi, naalala ko lang sinabi mo na sobra akong nainom, nagsasalita ako ng kalokohan, at ngayon ay pinapatunayan ko sa iyo na hindi ako sobra ang nainom, paano ka aalis? Kabanata 962. Ye Han? Ikaw? Huwag kang magkagulo, ang aking ama ay ang pangalawang direktor ng lungsod ng Yanjing. Isang binata na nanginginig ang mga binti ay mukhang natatakot, at ang mga mata na nakatingin kay Ye Han ay parang nakakita ng pinakakatakot na bagay sa mundo, parang demonyo. Ang iba pang mga miyembro ng Heroes Association ay nagsalita rin ng nanginginig na mga boses, iniulat ang kanilang pinagmulan ng pamilya. Ang paraan ni Ye Han sa pagpaparusa kay Han Xiaotian ay nagpawalang bisa sa kanilang pagtawa. Ngayon, kung tatapakan ni Ye Han ang kanyang mga paa, ang ilang mga duwag na lalaki dito ay dapat matakot na umiyak. Maglakas loob akong hawakan kahit si Han Xiaotian, wala akong pakialam kung ano ang iyong pinagmulan. Ngumiti si Ye Han at sinabi, maging tao ka, huwag kang masyadong walang muwang, ang ilang mga laro ay hindi mo kayang laruin, kung gusto mong hindi ako magkagulo si Han Xiaotian ay nasa tabi mo, pumunta ka at sipin siya isa-isa, at palalayain ko siya ng ligtas, tandaan, kung ang isang tao ay masyadong magaan ang sipa, huwag mo akong sisihin sa pagsira sa kanyang binti. Nakarinig nito, ang mga puso ng grupo ng Heroes Club ay nanginginig, si Ye Han, pinipilit niya silang lumaban kay Han Xiaotian, laban sa pamilyang Han, at maging laban kay Nolan Mietian. Matapos marinig ang mga salita ni Ye Han, ang mga puso ng grupo ng Heroes Club ay nanginginig. Ang mga tao dito ay sinipa si Han Xiaotian isa-isa, at hindi dapat masyadong magaan. Si Ye Han, malinaw na pinipilit niya silang lumakad kasama si Han Xiaotian sa kabilang panig, pumunta sa kabilang panig kasama ang pamilyang Han, at maging pumunta sa kabilang panig kasama si Nolan Mietian. Tinitingnan ng kaawa-awang Han Xiaotian sa sandaling ito, ang mga puso ng grupo ng mga tao sa Qinayingwei ay nanginginig muli. Ang mga binti ni Han Xiaotian ay napangit na sa puntong nakakagulat. Kung sila ay magiging ganoon din. Ang ganitong uri ng resulta, kahit naisipin mo lang ay nakakaramdam ka ng panginginig. Ang tatlo sa kanila ni Zhang Xiaoyo ay nakatayo at walang pakialam na tumingin sa eksena na ito. Kinuha na ni Hao Fei ang kanyang mobile phone upang kunan ng larawan ang buong proseso. Kumpara sa ginawa ng mga taong ito, ang ginawa ni Ye Han ay medyo magaan pa rin. Para kay Han Xiaotian ang mga taong ito, wala silang pakikiramay, at kung gumawa sila ng mali, kailangan nilang magbayad ng presyo. Alam ng lahat sa bilog na ito ang katotohanan ito. Bakit, ayaw mo ba?
Ngumisi si Yehan at sinabi, tumingin sa grupong ito ng mga hindi mapakialam miyembro ng Heroes Association, bibigyan kita ng 1 minuto para mag-isip, at pagkatapos ng 1 minuto, kung hindi ka magpasya, kung gayon ay magpapasya ako. Tulungan kang magpasya, kung hindi mo siya sinipa, sisipain kita, pero hindi ko alam kung mas matigas ang iyong mga buto kaysa kay Han Xiaotian. Panipi. Nakarinig nito, muli na namang nag-init ang mga puso ng grupong ito ng mga miyembro ng Heroes Association. Si Yehan, isang baliw na mamamatay tao na sinipa sila, paano kaya kakayanin ng kanilang mga katawan, hindi ba nakita na kahit na ang 3 tao sa lungsod ng Yanjing si Han Xiaotian, isa sa mga dakilang batang Panginoon, ay nabali ang kanyang binti. May kalahating minuto na lang. Tumingin si Yehan sa kanyang relo, at pagkatapos ay patuloy na tumingin sa hindi mapakialang grupo ng mga miyembro ng Heroes. Sa buong pribadong silid, maliban sa paminsan-minsang pag-iyak ni Han Xiaotian, sa sandaling ito, ang tahimik na patuloy na pagbagsak ng karayom ay maririnig. Ang tunog ng tumitikmek na pangalawang kamay sa relo ni Yehan ay parang isang paalala sa mga miyembro ng Liga ng mga Bayani sa sandaling ito. Okay, tapos na ang 1 minuto. Mukhang gusto mong tulungan kitang magpasya. Sa katunayan, napakadali para tulungan kang magpasya. Ang pinakamarami ay hayaan kang subukan ang sakit na naranasan ni Han Xiaotian. Tumingin si Yehan, tumingin siya sa grupo ng mga miyembro ng Heroes sa harap niya na may ngiti, ngunit ang kanyang ngiti ay nahulog sa mga mata ng kabilang partido, tulad ng ngiti ng isang demonyo. Teka, handa kaming magpasya. Nakikita ang mga nakangiting mata ni Yehan na may walang katapusang lamig, ang mga miyembro ng grupo ng mga bayani ay natakot na naging mahina ang kanilang mga binti, at nagsalita sila ng isa-isa. Nakita nila mismo ang wakas ni Han Xiaotian. Wala talaga silang lakas ng loob na makita ang ganitong uri ng trahedya upang subukan. Gustong-gusto ko ang mga masunuring tao. Ngayon na nagpasya ka na, magsimula na tayo. Magsimula ng isa-isa, pumila, huwag magsiksikan, huwag mag-alala, lahat ay may bahagi. Ang ngiti sa mukha ni Yehan hindi nagbago, humila siya ng upuan at umupo muli, tumingin sa kanila ng nakangiting mga mata. Sa ilalim ng hindi nakikitang presyon ni Yehan, isang miyembro ng Liga ng mga Bayani na hindi nakayanan ang nakaka-pressure na kapaligiran ay kinagat ang kanyang ngipin at lumapit kay Han Xiaotian, Young Master Han, pasensya na, kailangan ko pa rin gamitin ang aking mga binti patuloy na makipaglaro sa mga babae, hindi ka pwedeng maging isang walang silbing tao tulad mo. Pagkatapos ng lahat, ang lalaking ito ay direktang sinipa ng malakas ang ibabang tiyan ni Han Xiaotian, isang tunay na sipa, at hindi siya nag-aksaya ng lakas. Si Han Xiaotian, na nasasaktan na, ay sinipa ng malakas, at ang mga sigaw ay biglang naging mas malakas, ikaw na mga puting mata na lobo, ako. Young Master Han, pasensya na, ayaw kong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa isang wheelchair. Isa pang miyembro ng Heroes Association ang lumapit kay Han Xiaotian at sinipa siya muli. Pagkatapos nito, 1 o 2 tao ang nagsimula, at ang iba ay sumunod, mayroong lahat ng uri ng mga dahilan para gumawa ng isang kilos, at si Han Xiaotian ay nasa bingit na ng kamatayan. Sariling kagagawan mo, hindi ka mabubuhay. Umiling si Han Kaiyo. Sinabi ni Zhang Xiaoyu, nararapat lang sa kanya ang nangyari sa kanya. Kung mas matapat siya, marahil hindi siya magtatapos sa isang malungkot na wakas. Sa oras na ito, nakikita na tapos na ang lahat sa pagsipa at nakatayo sa gilid, ngumiti si Yehan at sinabi, napakaganda, lahat ay napakasamahan, at naiwasan kong gumawa ng anumang bagay, ngayon ay hilahin ang lalaking iyon para makita kung patay na siya. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, 2 miyembro ng Heroes Association ang agad na kinaladkad si Han Xiaotian patungo sa katawan ni Yehan, ngunit ang 2 binti ng lalaking ito ay nabali, at kinaladkad siya mula sa lupa. Tinitingnan si Han Xiaotian na dinadala sa kanya, umiling si Yehan at sinabi, kabiguan, gusto kong subukan ng lalaking ito kung ano ang pakiramdam na mapilitang lumuhod. Ngayon na nabali ang kanyang binti, okay lang ba siyang lumuhod? Posible, alam kong hindi ko dapat sinira ang kanyang mga binti sa una, at dapat kong sinira ang kanyang mga binti pagkatapos niyang lumuhod. Panipi. Nakarinig nito, muli na namang nag-init ang pawis sa noo ng mga miyembro ng Liga ng mga Bayani na nakatayo sa gilid. Sa kanilang mga mata, si Yehan ay mas nakakatakot kaysa sa isang demonyo. Matapos makita ang mga paraan ni Yehan ngayon, nagsumpa na sila sa kanilang mga puso na hindi na sila magagalit sa sinuman sa hinaharap. Hindi na nila kayang galitin si Yehan. Nakita ni Yehan ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid niya. Nakamit na niya ang nais na epekto. Pinabayaan niya ang nangungunang figure na si Han Xiaotian at natakot ang grupo ng mga tao sa ibaba niya.
Nabuhay na ako ng kalahati, at ang natitira ay si Jiangja Jianghai lang. Tumingin ulit si Yehan kay Han Xiaotian, ang lalaking ito ay binugbog hanggang sa bingit ng kamatayan, ngunit hindi siya pinatay ni Yehan, tumingin sa kanya at sinabi ko, ikaw ay ignorante, alam mo ba kung bakit? Dahil, mula simula hanggang sa wakas, ikaw hindi mo man lang nakita ng malinaw ang mga patakaran ng laro, at naglaro ka ng hindi alam ang mga patakaran ng laro, sa tingin mo ba ikaw ay ignorante? Panipi. Matapos magsalita, tumayo si Yehan, itinuwid ang kanyang mga damit, at sinabi kay Zhang Xiaoyo at sa iba pa, "Pere na, tapos na ang trabaho, at hindi na kami mananagot sa iba." Nakikita na umalis si Yehan at ang iba pa sa pribadong silid, ang mga miyembro ng Heroes Association ay nakahinga ng maluwag. Si Yehan ay narito, kaya hindi sila naglakas loob na huminga. Tinitingnan si Han Xiaotian na namamatay, ang grupo ng mga lalaki ay agad na kinuha niya ang kanyang mobile phone at nag-dial. Ang isang malaking bagay ay nangyari ngayon, tulad ng sinabi ni Yehan, hindi na nila kaya. Kabanata 963. Ang mga maliliit na isda ay dapat hawak ng maliliit na kamay. Kung hahayaan mong ang mga maliliit na tao ang lumaban, para na kayong naghahanap ng kamatayan. Pare, Hanzi, panigurado, pag kumalat tong video na to, magugunaw ang Yanjing City. Sabi ni Hao Fei, nakangisi habang tinitingnan ang video na kinunan niya gamit ang phone niya. Sinisira ni Yehan si Han Xiaotian, at siguradong magugulat ang buong Yanjing City. Ang lakas ng loob ni Yehan na gawin ito. Hindi lang niya gusto sirain si Han Xiaotian, gusto rin niyang magpadala ng mensahe sa iba. Hindi natatakot si Yehan kay Nolan Mietian, o sa buong pamilya Nolan, o kahit kanino pa man. Kahit nasa Yanjing City siya, wala siyang takot at gagawin niya ang gusto niya. Hao Fei, i-upload mo na tong video. Gusto kong makita ng lahat sa Yanjing City ang nangyari kay Han Xiaotian. Tapos gusto kong makita kung sino pa sa mga batang to ang lalaban sa akin, sabi ni Yehan. Sobrang masaklap ng nangyari, ang gusto lang ni Yehan ay takutin ang mga kalaban niya, pero mahina si Han Xiaotian kaya ang pagkamatay niya ay makakaapekto lang sa mga maliliit na tao. Pero okay lang din kay Yehan kung matakot ang mga maliliit na tao. Kung magkakaisa ang mga maliliit na tao, malakas din sila. Hanzi, huwag kang mag-alala, ipapalabas ko na to agad, nakangiting sabi ni Hao Fei. Tumango si Yehan, at sinabi kay Zhang Xiaoyo, "Xiaoyo, hanapin mo ang kinaroroonan ni Jianghai." Ngayong nasira na si Han Xiaotian, hindi natin siya pwedeng kalimutan. Kung maglalaro tayo, dapat malaki ang laro natin. Nung nasa mansyon ng pamilya Zhang tayo, may pangako tayong ginawa, at isa-isa ko nang tutuperin yun. Sige, iwan mo na sa akin yan. Sasamahan kita sa laro mo, magaling tayong maglaro, pare. Sagot ni Zhang Xiaoyo. Pupunta muna ako sa bahay ni Nayan, tapos pupunta ako sa mansyon ng pamilya Zhang para makipagkita sa inyo. Sabihin mo kay Lolo na huwag siyang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko, sabi ni Yehan. Pagkatapos magpaalam kina Zhang Xiaoyo, nagmaneho si Yehan papunta sa mansyon ng pamilya Yan. Ang mansyon ng pamilya Yan ay nasa isang lumang lugar, puro mga lumang bahay. Pero huwag kayong magpapadaya sa itsura, ang nakatira dito ay mga importante. Baka nga may makakasalubong kayong matandang naglalakad ng ibon pero isa pala siyang malaking tao. Nakarating si Yehan sa isang malawak na mansyon. Kahit wala namang nakasulat na mansyon ng pamilya Yan sa gate, alam naman ng mga nakakaalam kung sino ang nakatira doon. Pagkababa sa sasakyan, tumingin si Yehan sa mansyon. May dalawang armado na sundalo na nagbabantay sa gate. Mas mahigpit na ang seguridad dahil sa mga nangyayari sa pamilya Yan. Sandali lang ho, sino po kayo? Tanong ng isang sundalo kay Yehan. Ako si Yehan, apo ni Yan Changkyong. Kumaway ang sundalo sa kasama niya para pumasok at mag-report. Maya-maya, lumabas ang isang matandang lalaki. Master Son, nandito na po kayo. Masayang sabi niya kay Yehan. Lolo ke, kamusta na po si Lolo? Halina ho kayo, Master Son, pumasok na tayo. Pagpasok sa mansyon, sabi ni Keyang, Master Son, inatake sa puso ang matanda at hindi dapat siyang ma-stress. Inaatake ng pamilya Nolan ang mansyon, kaya, Lolo ke, huwag kang mag-alala. Basta buhay pa si Lolo, kaya ko to. Ano na ang sitwasyon ng pamilya Yan? Sabi ni Yehan. Sa inyo na lang kami umaasa, Master Son, para sa kalusugan ng matanda. Hindi maganda ang sitwasyon ng pamilya Yan. May sakit ang matanda, kaya wala nang nag-aasikaso. Dahil sa presyon ng pamilya Nolan, gusto nang umalis ng ibang miyembro ng pamilya Yan.
Buti na lang, nandyan siyang Master Django para mapanatili ang kaayusan, kahit nag-aaway sila, hindi naman agad-agad masisira ang pamilya yan, sabi ni Keyang. Bahala sila, natatawang sabi ni Yehan. Para silang naghahanap ng kamatayan. Maya-maya, nakarating na sila sa bulwagan ng mansyon. Pagdating doon, narinig ni Yehan ang mga nag-aaway. Kailangan nating humanap ng ibang paraan para maprotektahan ang sarili natin. Nasa kontrol ng pamilya Nolan ang Yanjing City. Madali lang silang pumatay ng tao. Kung mananatili tayo dito, papatayin tayo ng pamilya Nolan, sabi ng isa. Tama, hindi na tayo pwedeng manatili dito. Mahina tayo kumpara sa kanila. Kapag umalis na tayo sa pamilya yan, doon lang tayo ligtas. Pangalawa at pangatlo, ngayon na nahimatay na ang matanda, gusto ninyong umalis. Wala na ba kayong konsensya? Ngayong nasa panganib na ang pamilya, dapat tayong magtulungan. Kayo naman, wala kayong awa, gusto nyong umalis agad. Kung hindi ko lang kayo mga kapatid, gusto ko na kayong barilin. Kuya, hindi ito kampo, at hindi ka naman ang namumuno sa pamilya. Nakahabang si Yehan sa labas ng bulwagan, nakikinig sa mga nag-aaway. Lalong lumamig ang mukha niya. Masama rin ang mukha ni Keyang. Siya, ang personal na katulong ng matanda, ay hindi man lang nag-isip na umalis. Hindi na makaupo ang mga miyembro ng pamilya yan. Kung sino man ang gustong umalis sa pamilya yan, umalis na kayo ngayon. Walang pipigil sa inyo, malamig na sabi ni Yehan habang papasok sa bulwagan, kasama si Keyang. Kabanata 964. Pagkarinig noon, lahat ng tao sa bulwagan ay tumingin kay Yehan. 3 anak sina Mr. Yan, pati na rin ang mga apo at pamangkin. Mahigit 10 tao sila, si Yan Ching mo lang ang bunso sa mga anak ni Mr. Yan. Ikaw pala. Nakatingin kay Yehan na nakasimangot habang papasok, lahat sila ay napatingin sa kanya. Kilala naman nila si Yehan. Mga tiyo at tiyahin, pinsan, at kamag-anak si Yehan. Ang tagumpay at pagbagsak ng pamilya yan ay nakasalalay sa kanya. Pero pagdating ni Yehan, tumahimik ang mga nag-aaway kanina. Lahat sila ay mukhang malamig at walang pakialam. Ano, nangangawit na ang mga dila ninyo? Tanong ni Yehan, umupo sa bakanteng upuan, at tinitigan ang lahat. Nandoon din si Yanjin, pero nakaupo lang siya sa isang sulok at naninigarilyo, tahimik lang. Yehan, buti naman at nandito ka na. Kailangan ng lolo mo ang tulong mo. Ikaw ang magaling na doktor, kaya huwag mong hayaang mangyari yon, sabi ni Yan Jiangguo, nakasuot ng uniforme ng militar. Nakahinga siya ng maluwag. Anak siya ni Mr. Yan, at pinuno ng isang military region, pero hindi niya kaya lahat ng away sa pamilya. Hindi siya ang namumuno sa pamilya yan. Pero iba si Yehan. Dahil sa kapangyarihan at impluensya niya, kaya niyang ayusin ang mga away sa pamilya yan. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lolo mo, sabi ni Yehan, nakatingin pa rin sa mga miyembro ng pamilya yan. Kanina, narinig kong may gustong umalis sa pamilya yan. Kung gusto ninyong umalis, umalis na kayo ngayon. Walang pipigil sa inyo. Pero ipaalala ko lang sa inyo, kung iiwan ninyo ang pamilya yan, para na kayong nagpapakamatay. Yehan? Mas matanda kami sayo, kaya hindi na kailangang magpakumbaba. Pero bakit mo kami sinasabihan? Ang yabang mo naman, sabi ni Yan Jianming, ang pangalawang anak ni Mr. Yan. Oo nga, Yehan? Ang lolo mo lang ang pumapayag sayo, pero hindi kami. Hindi mo kami pwedeng diktahan. Wala kang pakialam, sabi ni Yan Jianjing, ang panganay na anak. Pero dahil sa takot, hindi nagsalita ang mga nakababatang miyembro ng pamilya yan. Ang lakas ni Yehan ay nakaukit na sa isip nila. Tahimik lang silang nakatingin kay Yehan. Hindi ko kailangan ng pagpayag ninyo, at wala akong interes na kontrolin ang pamilya yan. Pumunta lang ako sa Yanjing City para siguraduhin hindi masasaktan ang pamilya yan, at para siguraduhin gagaling ang lolo ko. Ano sa tingin ninyo? Kung gusto ninyong umalis sa pamilya yan, umalis na kayo ngayon. Walang pipigil sa inyo, sabi ni Yehan, nakangiti. Nag-isip sina Yan Jianming at Yan Jianjing. Ang pressure ng pamilya Nolan ay napakalakas, kaya walang makapigil sa kanila. Pero dahil dumating si Yehan, kahit ayaw nila kay Yehan, nakahinga pa rin sila ng maluwag. Bakit? Bakit ayaw ninyong umalis? Tanong ni Yehan, nakangiti. Matagal na kayong nasa politika, pero ang bobo ninyo pala. Nasolve na ba ang problema? Sasabihin ko sa inyo, pag lumabas na kayo ng gate ng pamilya yan, papatayin kayo ng pamilya Nolan. Dahil lang sa apelyido ninyong yan, at may dugo kayong yan, ituturing kayong kalaban ng pamilya yan.
Hindi na mababago yon at hindi kayo hahayaan ng pamilya Nolan kahit umalis na kayo. Ibig sabihin, kahit ako, papatayin ko kayo. Nanginginig ang mga mukha ni na Yan Jianming at Yan Jianzheng, pati na rin ang iba pang mga miyembro ng pamilya Yan. Parang kutsilyo ang mga salita ni Yehan na tumusok sa dibdib nila. Dahil sa gate ng pamilya Yan, ligtas kayo. Pero pag lumabas na kayo, madali na kayong masaktan. Walang proteksyon, kaya mas madali kayong mamatay. Kaya ang pag-alis sa pamilya Yan ay paghahanap ng kamatayan, sabi ni Yehan. Mas lalong tumahimik ang lahat. Pangalawa at pangatlo, alam na ninyo ang magandang at masamang mangyayari. Tama si Yehan. Kung aalis kayo sa pamilya Yan, para na kayong nagpapakamatay. Kung gusto ninyong umalis, hindi ko kayo pipigilan, sabi ni Yan Jiangguo. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Inaatake na tayo ng pamilya Nolan, at aatake pa sila ulit. Susunod naman tayo, sabi ni Yan Jianming, nakasimangot. Anong kinakatakot ninyo? Habang nandito ako, hindi na kayo aatakehin ng pamilya Nolan, maliban na lang kung matatalo ako. Pag nangyari yon, lahat ng may kinalaman sa akin ay mamamatay. Hindi yon solusyon, sabi ni Yehan. Ngayong tama na ang desisyon ninyo, sana magkaisa na ang pamilya Yan. Hindi babagsak ang pamilya Yan habang buhay pa ang lolo ko. Nakita ni Keyang na naayos ni Yehan ang away sa pamilya Yan. Sa kasalukuyan, may sakit si Mr. Yan at kailangan niya ng isang taong tulad ni Yehan para mamuno. Hinangaan din ni Yan Jiangguo si Yehan. Nakapag-iwan na si Yehan ng malaking impresyon sa pamilya Yan nung una silang nagkita. Hindi lang pangalan si Yehan. Nung sumagot si Yan Xin sa telepono, bigla siyang tumayo at napatingin kay Yehan. Sinaktan mo si Han Xiaotian. Sinaktan si Han Xiaotian. Nagulat ang lahat sa pamilya Yan. Alam nilang apo si Han Xiaotian ng isang malaking tao. Ang pagsaktan kay Han Xiaotian ay parang pagsaktan sa buong pamilya Han. Yan Xin, natatakot ka ba? Tanong ni Yehan kay Yan Xin. Baliw ka, sinaktan mo si Han Xiaotian pagdating mo pa lang sa Yanjing City. Alam mo ba kung gaano kalaki ang gulo ngayon? Alam na ng buong Yanjing City. Naghahanap ka pa ng kalaban para sa pamilya Yan. Sabi ni Yan Xin, nakasimangot. Halos mahimatay siya sa gulat. Naglakas loob si Yehan na gumawa ng gulo, at hindi ito maliit na bagay. Nagkaroon ng away ang pamilya Han at pamilya Yan. Nanginginig din ang iba pang mga miyembro ng pamilya Yan. Sa Yanjing City, ang kaalyado lang ng pamilya Yan ay ang pamilya Zhang. Hindi pa malinaw ang relasyon nila sa iba. Hindi nila alam kung sino ang kakampi nila. Pero sinira ni Yehan ang sitwasyon at nagkaroon sila ng bagong kalaban. Baliw. Baliw ka. Tinutulungan mo ba kami o sinisira mo kami? Sabi ni Yan Jianming, nakasimangot. Lahat sila ay nakasimangot. Kabanata, 965. Pero kung ikukumpara sa mga nakasimangot na mukha ng pamilya Yan, kalmado lang ang mukha ni Yehan. Kumuha pa siya ng sigarilyo, sinindihan ito, at dahan-daang sinipsip. Mas lalong sumimangot ang pamilya Yan. Sa ganitong sitwasyon, ang taong to ay kalmado pa rin. Mga bobo, sa tingin ninyo ba kung hindi ko sasaktan si Han Xiaotian, sasamahan tayo ng pamilya Han? Sabi ni Yehan, kalmado habang nakatingin sa pamilya Yan. Kahit hindi tayo tulungan ng pamilya Han, hindi naman nila tayo magiging kalaban. Ngayong sinaktan mo na si Han Xiaotian, naging kalaban na natin ang pamilya Han. Mas delikado na ang sitwasyon natin, sabi ni Yan Jianzheng, nakasimangot. May pag-asa sila kay Yehan, pero nawala na iyon. Delikado na ang sitwasyon ng pamilya Yan. Inaatake tayo ng pamilya Nolan, kasama ang pamilya Zhang. Galit ang mga nasa itaas, pero wala silang ginawa. Hindi ninyo iniisip na natatakot sila sa pamilya Nolan, kaya hindi sila umaksyon, sabi ni Yehan, natatawa. Malakas ang pamilya Nolan, pero hindi pa sapat para matakot ang mga nasa itaas. Nagsimula na ang gulo. Yehan, ano ang ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Yan Jiangguo. May punto si Yehan. Ang pag-atake ng pamilya Nolan sa pamilya Yan at Zhang ay nagpagalit sa mga nasa itaas. Nasa Yanjing City ito, at hindi dapat mangyari ang mga ganitong karahasan, pero wala namang pakialam ang pamilya Nolan. Galit ang mga nasa itaas, pero hindi sila umaksyon. May mga malalakas na tao na sangkot, at higit pa sa isa. Ang mga matatandang retiradong ito ay may malaking kapangyarihan, at ang mga estudyante nila ay nasa buong China. Para mapanatili ang kaayusan, maaaring piliing manahimik ang mga nasa itaas. Huwag kayong masyadong mag-isip ng simpleng bagay lang, hindi ito simpleng laban, maraming sangkot. Kahit hindi pa nagsasalita ang pamilya Han, pinanatili nila si Han Xiaotian sa liga ng mga bayani.
Ibig sabihin, pumapayag sila. Ang posisyon ni Han Xiaotian ay kumakatawan sa posisyon ng pamilya Han, naiintindihan ninyo ba? Sabi ni Ye Han. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang pamilya Yan. Hindi pa nila nakikita ang buong sitwasyon, at umaasa pa rin sila sa iba pang pamilya, pero mukhang mali sila. Okay, nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Isipin ninyo yan. Pupunta na ako kay Lolo, sabi ni Yehan. Tumayo si Yehan at umalis, kasama si Keyang. Master Son, ang galing ninyo. Ilang salita lang, naayos na ninyo ang problema ng pamilya Yan, sabi ni Keyang, nakangiti habang papunta sa silid ni Mr. Yan. Lolo Ke, huwag mo akong purihin. Kailangan pa rin ng pamilya Yan ng proteksyon. Sigurado akong hindi na magkakagulo ang pamilya Nolan, pero dapat tayong mag-ingat, sabi ni Yehan. Huwag kang mag-alala, Young Master Son, kahit mamatay pa ako, aalagaan ko ang pamilya Yan. Nakarating sila sa silid ni Mr. Yan. May sariling medical team si Mr. Yan, pero dahil sa pagkakoma niya, tinawag nila si Dean Bai. Si Dean Bai ay isang kilalang eksperto sa National Academy of Medicine. Nakilala ni Yehan si Dean Bai nung ginagamot niya si Mr. Zhang at magkaibigan sila ni Mr. Zhang at Mr. Yan. Hehe, nandito ka na rin sa wakas. Kaya kung pakalmayan ang sarili ko dahil sayo, sabi ni Dean Bai, nakahinga ng maluwag nang makita si Yehan. Alam ni Dean Bai ang husay ni Yehan. Hindi kayang gamutin ni Dean Bai si Mr. Zhang, pero nagawa ito ni Yehan sa loob ng ilang oras. Master Bai, kamusta na po si Lolo? Tanong ni Yehan. Huwag kang mag-alala, hindi pa siya mamamatay, pero kailangan siyang gisingin. Baka pag matagal na, kahit hindi siya mamatay, mananatili siyang ganito, sabi ni Dean Bai. Tumingin si Yehan sa matandang nakapikit. Pantay ang paghinga niya, pero mabagal ang tibok ng puso niya. Pagkaalis ni Dean Bai, ginamo ni Yehan si Mr. Yan. Hindi naman delikado ang kalagayan ni Mr. Yan, pero hindi siya pwedeng manatiling comatose. Madali lang kay Yehan ang paggamot kay Mr. Yan, pero bihira siyang mag-check up. Kung may sakit si Mr. Yan, maaayos niya ito. Ilang oras na nanatili si Yehan sa silid. Ginamit niya ang kanyang lakas para mag-check up kay Mr. Yan. Stable na ang kalagayan ni Mr. Yan, pero hindi pa rin siya nagigising. Ayaw ni Yehan na magmadali siyang gumising para alagaan ang pamilya Yan, dahil kung nandito siya, responsibilidad na niya ang pamilya Yan. Pagkatapos gamutin si Mr. Yan, pupunta sana si Yehan sa pamilya Zhang, pero tumawag si Zhang Xiaoyo. Xiaoyo, bakit? Hanzi, may balita ako. Dinala ni Jiang Hai ang mga tao niya, pati na rin ang mga tao mula sa Ancient Martial Arts Association. Parang gusto niyang maghiganti kay Han Xiaotian, sabi ni Zhang Xiaoyo. Gusto ko sanang hanapin ninyo siya, pero mukhang pupunta na mismo siya sa akin. Gusto niyang maghiganti, pero wala pa siyang kakayahan, sabi ni Yehan, natatawa. Hanzi, gusto mo bang pumunta kami? Hindi na, nandito na siguro sila. Nakita ni Yehan si Keyang na nagmamadaling pumunta sa kanya, kaya ibinaba niya ang telepono. Master Son, dinala ni Jiang Hai ang mga tao mula sa Ancient Martial Arts Association, at nakikipag-away na sila sa mga kasama ninyo sa bakuran. Sobrang tapang nila, pumasok sila at sinaktan ang mga gwardya. Kabanata 966. Ang mga batang ito na mayaman ay talaga namang matapang. Hindi lang sila natakot sa nangyari kay Han Xiaotian, lalo pa silang nagalit. Pero saktong-sakto, gusto ko silang harapin. Tara na, puntahan natin sila, sabi ni Yehan. Sa mansyon ng pamilya Yan, kinakalaban ni Jiang Hai at ng mga tao niya mula sa Ancient Martial Arts Association sina Yan Jiangguo. Kitang-kita ang kay-abangan niya. Nasaan si Yehan? Takot na lumabas ang gagong yun matapos niyang saktan si Han Xiaotian. Sabihin mo sa kanya na lumabas siya. Masama ang tingin ni Jiang Hai sa pamilya Yan. Pagkarinig niya sa nangyari kay Han Xiaotian, nagalit siya at tinawag ang mga tao mula sa Ancient Martial Arts Association para pumunta sa mansyon ng pamilya Yan. Hindi siya pinansin ng mga nasa loob ng bahay. Jiang Hai, nanloob ka sa bahay namin. Kung hindi, gagamitin ko ang hukbo para paalisan ka, inis na sabi ni Yan Jiangguo. Ganito rin ang nangyari noong huling pagsalakay nila. Dinakip nila ang pamilya Yan, at nagpatayan. Pag lumabas ang gagong si Yehan, aalis na ako, kung hindi, sisirain ko ang pamilya Yan, sabi ni Jiang Hai, nakasimangot. Tumingin siya kay Yanzin, at sabi niya, Yanzin, dati tayong magkasama sa pagtatrabaho para sa presidente, kaya hindi ako mag-iingay ngayon. Pero dapat lumabas si Yehan at mamatay. Jiang Hai, payo ko, umuwi ka na. Baliw na siya ngayon.
Ang mga umaaway sa kanya ay hindi magtatapos ng mabuti, sabi ni Yan Zin. Magkaibigan sila ni Jiang Hai noon pero naging magkalaban sila dahil kay Yehan. Yan Zin, hindi magandang magsalita ng masama sa likod ng isang tao. May bisita tayo kaya hindi natin sila pwedeng paalisan, sabi ni Yehan, nakangiti habang lumalabas siya sa bulwagan. Lahat ng tao sa bakuran ay tumingin kay Yehan. Masama ang tingin ni Jiang Hai kay Yehan, at kinuyam niya ang kamao niya. Sinaktan ni Yehan si Han Xiaotian, at wala siyang pakialam sa kanila. Kung hindi nila mabawi iyon, sino pa ang magbibigay ng respeto sa kanila? Yehan, gagong hayop ka. Mamamatay ka ngayon dito sa mansyon ng pamilya yan. Galit na galit si Jiang Hai. Lumapit si Yehan kina Yan Jiangguo. Tinitigan niya si Jiang Hai, at ngumisi siya. Jiang Hai, bago mo sabihin yan, gamitin mo muna ang utak mo. Kaya mo ba akong patayin gamit ang mga basura mong kasama mo? Galit si Jiang Hai, pero hindi na siya nag-isip pa. Sinaktan ni Yehan si Han Xiaotian, at ngayon gusto niyang patayin si Yehan para maibalik ang respeto nila. Siyempre, handa na si Jiang Hai. Kung hindi kita kaya patayin, pagsisisihan mo ito, sabi ni Jiang Hai, nakasimangot. Yehan, huwag kang masyadong mayabang, malapit na ang katapusan mo, sabi ng isang lalaki mula sa Ancient Martial Arts Association. Marami siyang kalaban. Malamig na ngumiti si Yehan. Kahit malapit na ang katapusan ko, hindi naman ngayon. Pero hindi na kailangan. Sinabi rin yun ni Han Xiaotian sa akin, at ngayon, nararanasan na niya ang katapusan niya. Gamitin mo na ang lahat ng kaya mo, dahil wala na kayong pagkakataon pagkatapos nito. Yehan, pagsisisihan mo ito. Baliw ka, at baliw din ako. Dalhin ninyo sa akin ang babaeng yon. Nang marinig iyon, sumangkit ang mga mata ni Yehan. May 2 miyembro ng Ancient Martial Arts Association na naglakad papasok kasama ang isang babae. Bitawan ninyo ako, mga hayop. Bitawan ninyo ako. Tumingin si Yehan sa babae, at sumangkit ang mga mata niya. Kumunat ang noo ni Yan Jiangguo. Jiang Hai, bitawan mo si Chen Qiu. Anong klaseng lalaki ka ba? Malapit pala sa inyo ang babaeng to, ano? Sabi ni Jiang Hai, nakangisi habang nakatingin kay Yehan. Narinig ko na kapatid mo siya. Gusto kong matikman kung ano ang pakiramdam na maging kapatid mo. Hawak ko na siya ngayon, kaya maglalakas loob ka pa ba? Tumingin si Yehan kay Ying Chen Qiu. Mukhang natatakot lang siya, at hindi nasaktan. Gago, magaling ka naman pala makipaglaban. Iligtas mo ako. Para siyang humihingi ng tulong kay Yehan. Hindi niya maintindihan kung bakit may 3 asawa at 4 na babae si Yehan, pero ang kaya lang niyang gawin ay humingi ng tulong kay Yehan. Huwag kang magmadali. Ililigtas kita pagkatapos kong tapusin ang mga ito, sabi ni Yehan, nakangiti. Kinagat ni Ying Chen Qiu ang labi niya, at gusto niya sanang sipain si Yehan. Hindi ba niya nakikita na hostage siya? Kaya pa siyang tumawa. Ililigtas mo siya. Ang dami mong sinasabi. Makinig kayo, sino mang gumawa, papatayin ko ang babaeng yan. Galit na galit si Jiang Hai. Nanginginig si Ying Chen Qiu. Ito ang unang beses na mangyari ito sa kanya. Habang nagsasalita si Jiang Hai, kinuha na ng mga miyembro ng Ancient Martial Arts Association ang mga armas nila at itinutok kay Ying Chen Qiu. Kung kikilo si Yehan, pupugutan nila ng ulo si Ying Chen Qiu. Masama ang tingin ni Yan Jiangguo. Kahit hindi gaanong malapit si Ying Chen Qiu sa pamilya yan, alam ng lahat sa Yanjing City na ampon siya ni Yan Qingmo. Isa pa itong problema. Jiang Hai, huwag kang magkakagulo. Bitawan mo si Chen Qiu, may pag-uusapan tayo, sabi ni Yan Zin. Kabanata 967. Wala akong pakialam kung sino ka man, Yan Zin, baliw si Yehan, at baliw na rin ako ngayon. Sabi ni Jiang Hai, nakasimangot. Alam kong hindi kita kaya, pero kung gusto mong mabuhay ang babaeng yan, lumuhad ka sa akin. Kung hindi, mamamatay siya sa harap mo. Gusto mong gamitin ang babaeng yan para takutin ako. Ang tanga mo naman. Kahit si Nolan Mietian ay hindi ako kayang takutin, ano pa kaya ikaw? Ang ginawa mo ay magiging dahilan ng pagdurusa mo habang buhay, o kaya'y kamatayan mo, sabi ni Yehan, nakangiti. Bigla ang kumilos si Yehan. Parang kidlat ang bilis niya. Biglang nawala si Yehan sa paningin nila, at bigla na lang siyang nasa harap ng 2 miyembro ng Ancient Martial Arts Association na may hawak kay Ying Chen Qiu. Bago pa man makapag-react ang iba, narinig nila ang tunog ng nabaling buto. Nakakatakot. Napakabilis ni Yehan. Biglang nanlamig ang ulo ni Jiang Hai. May 2 bangkay na sa tabi ni Yehan.
Patay na sila nang walang ingay. Si Ying Chenkyo, na hostage kanina, ay ligtas na sa mga bisig ni Yehan. Natakot din si Yan Jangwo. Madaling pumatay ng 2 tao, pero ang pagpatay ng tahimik sa harap ng maraming tao ay nakakatakot. Nakita ni Ying Chenkyo ang pagkamatay ng 2 tao. Natakot siya, at kumapit kay Yehan. Namutla siya. Nakita niyang sinira ni Yehan ang leeg ng 2 tao. Paulit-ulit na tumutunog sa isip niya ang tunog ng nabaling buto. Hayop! Kung papatayin mo ang miyembro ng Ancient Martial Arts Association, papatayin ka namin. Pagkagulat ng mga miyembro ng Ancient Martial Arts Association, kinuha na nila ang armas nila. Patay na ang 2 tao. Hindi na ito mapipigilan. Hindi naman balak pigilan ni Yehan ang gulo. Nakakatakot ang aura sa buong bakuran. Nakangisi si Yehan habang nakatingin sa mga miyembro ng Ancient Martial Arts Association. Hindi niya alam kung bakit nila siya lalabanan. Ngayong nandito na kayo, magbabayad kayo. At mali ang ginawa ninyo. Patayin ninyo siya. Walang unnecessary na pag-uusap. Sinalakay ni Yehan ang mga miyembro ng Ancient Martial Arts Association. Malalakas ang mga ito, pero hindi sila sapat para kay Yehan. Para silang mga ordinaryong tao lang. Kung ayaw ninyong mangarap ng masama sa gabi, pumikit na kayo, sabi ni Yehan. Yakap niya si Ying Chenkyo, at hawak niya ang Dragon Scale Dagger. Bigla siyang kumilos na parang hangin. Biglang lumitaw ang dagger, at nagkaroon ng pag-aaway, pagdugo, at pagbagsak ng mga tao. Yakap ni Yehan si Ying Chenkyo. Naririnig niya ang hangin at ang tunog ng mga armas. Naririnig din niya ang mga sigaw na nagpapatremble sa kanya. Bawat sigaw ay kumakatawan sa isang buhay na nawala. Nakatingin ang pamilya yan sa lalaking walang talo. Ang kutsilyo niya ay walang awang pumapatay. Para sa kanya, ang pagpatay ay parang pagkain at pag-inom lang. Bawat taong bumagsak ay nakakaapekto sa kanila. Nanood lang si Jiang Hai. Unti-unting natatakot na siya. Alam niya kung gaano kalakas si Yehan, pero dahil may hawak siyang hostage, hindi niya naisip ang mangyayari kung mawala iyon. Nawala na ang hostage, at pinapatay ni Yehan ang mga kasama niya. Pagkatapos nito, papatayin din kaya siya ni Yehan. Hindi na naglakas loob si Jiang Hai na sumugal pa. Natakot siya sa ginawa ni Yehan. Galit siya nung marinig niya ang nangyari kay Han Xiaotian, pero hindi niya naisip kung maglalakas loob si Yehan na saktan siya. Kahit hindi siya saktan ni Yehan, hindi ba kaya siyang saktan ni Yehan gaya ng ginawa niya kay Han Xiaotian? Natakot si Jiang Hai. Dahan-dahan siyang kumilos, at tatakas na sana siya. Papatay na si Yehan, at baka wala na siyang pagkakataon mamaya. Master Jiang, nandito na kayo, bakit kayo aalis? Pero habang tumatakas si Jiang Hai, hamarang si Keyang. Umalis ka, sinuntok ni Jiang Hai si Keyang. Isa rin siyang batang Panginoon sa Yanjing City. Malakas siya, pero hindi siya makakapantay kay Keyang. Umatras si Jiang Hai, namumula ang mukha, at masama ang tingin. Dahil sa maling desisyon ninyo, magbabayad kayo, sabi ni Keyang, nakatingin kay Jiang Hai. Walang nagsalita ang pamilya yan. Dahil umaaway si Jiang Hai sa kanila, magbabayad siya. Kay Yehan na ang desisyon kung gaano kalaki ang parusa. Kabanata 968. Pinatay ni Yehan ang lahat ng miyembro ng Ancient Martial Arts Association. Wala siyang awa. Nanginginig si Ying Chenkyo sa mga bisig ni Yehan. Kung hindi dahil sa init mula kay Yehan, para na siyang nasa isang ice cave dahil sa dami ng dugo. Nasusuka siya dahil sa amoy ng dugo. Binitawan ni Yehan si Ying Chenkyo at lumapit kay Jiang Hai. Siya na lang ang natira. Ano, tatakas ka na lang ngayon. Ang tagal mo na, sabi ni Yehan, nakangisi. May hawak pa siyang madugong kutsilyo. Tumutulo ang dugo sa lupa, at nanlalamig si Jiang Hai. Yehan, ano ang gagawin mo? Tanong ni Jiang Hai. Bobo ka ba? Pumunta ka rito para patayin ako. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Dinala mo ang mga tao ng Ancient Martial Arts Association sa kapahamakan, kaya sasamahan mo na sila, sabi ni Yehan. Nanginginig si Jiang Hai. Maglakas loob ka bang saktan ako? Mula ako sa pamilya Jiang. Kahit sino ka pa, hindi ka naligtas, sabi ni Yehan. Sumangkit ang mga mata niya. Sinaktan na niya si Han Xiaotian, at ngayon naman si Jiang Hai. Dinala ni Jiang Hai ang mga tao niya sa mansyon, at ginamit pa si Ying Chenkyo bilang hostage. Kaya papatayin niya si Jiang Hai. Magkalaban na naman sila, kaya wala siyang pakialam. Ang pagsaktan kay Han Xiaotian ay hindi nakakatakot sa iba. Ano pa kaya ang pagpatay kay Jiang Hai? Nagulat ang pamilya yan sa murderous intent ni Yehan, pero hindi nagsalita si Yan Jangwo. Nasobrahan na si Jiang Hai.
Naging kalaban na nila ang pamilya Jiang, kaya kailangan na nilang gumamit ng dahas. Hindi dapat maging mahina ang isang sundalo. Alam na alam niya yon. Yehan, wala kang pakialam dito, sabi ni Yehan, nakatingin kay Yanzin na mukhang nagdadalawang isip. Gusto pa rin ni Yanzin na palayain si Jiang Hai. Posible ba yon? Hayop, pag sinaktan mo ako, hindi ka hahayaan ng pamilya Jiang, sabi ni Jiang Hai, nanginginig. Natatakot na siya kay Yehan. Ngayon na malapit na siyang mamatay, nagsisi na siya. Ang desisyon niya dahil sa galit sa pagkamatay ni Han Xiaotian ang magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi ako natatakot sa pamilya Han, kaya matatakot ba ako sa pamilya Jiang? Seryoso si Yehan, at itinaas niya ang Dragon Scale Dagger. Ang init ng araw ay hindi maalis ang lamig ng kutsilyo. Natakot na si Jiang Hai. Huminto ka, may mga taong nagmamadaling pumasok sa bakuran. Pero ibinaba na ni Yehan ang kutsilyo sa leeg ni Jiang Hai. Nagulat ang lahat. Halos mahimatay ang matandang lalaki sa harap. Pinatay ni Yehan si Jiang Hai. Kahit alam na niya kung sino ang lalaki, hindi siya tumigil. Tahimik ang buong bakuran. May dugo ang kutsilyo ni Yehan. Nasusuka si Ying Chenkyu. Ang mga nakita niya ngayon ay mas nakakagulat kaysa sa mga nakita niya sa nakalipas na 20 taon. Napakadaling pumatay ng tao si Yehan. Medyo nasusuka rin ang pamilya yan, pero hindi kasing sama ni Ying Chenkyu. May mga taong nagmamadaling pumasok sa likod ni Yehan. Pinangunahan sila ng isang matandang lalaki, at may mga bodyguard din. Halos mahimatay ang matandang lalaki nang makita si Jiang Hai. Kung hindi siya nasuportahan ng mga kasama niya, baka bumagsak na siya sa lupa. Siya si Mr. Jiang. Nung marinig niya ang nangyari, alam niyang mali ang nangyari, kaya tinawag niya si Jiang Hai para umuwi. Pero hindi siya nakinig, at pumunta pa rin siya sa pamilya yan. Pero ngayon, patay na siya. Para siyang nabulag. Halos mahimatay siya sa gulat. Apo niya si Jiang Hai, pero patay na siya ngayon. Nagtinginan ng pamilya yan nang makita si Mr. Jiang. Hindi kaya ng puso ng matanda ang nakita niya. Pamilya yan, napakagaling ninyo, sabi ni Mr. Jiang, nakasimangot. Tumingin siya kay Yehan. Binata ng pamilya Ji, pinatay mo ang apo ko. Magbabayad ka sa pamilya Jiang. Tumingin si Yehan kay Mr. Jiang. Mr. Jiang, nirerespeto kita, pero, huwag kang masyadong mag-isip ng mataas. Alam mo ang ginawa ng pamilya Jiang. Wala akong awa dahil wala rin kayong awa. At ikaw ang nagsimula ng laro na ito. Ngayong pinatay ko na si Jiang Hai, kung gusto mong mag-higanti, anytime. Sige, inaasahan ko na yan sa apo ni Yan Changkyong, anak ni Ji Quangren. Magkalaban na ang pamilya Jiang at kayo, sabi ni Mr. Jiang. Umalis na siya. Dalhin ninyo si Jiang umuwi na tayo. Kabanata 969. Walang pakialam si Yehan nang makita niyang umalis si Mr. Jiang dala ang bangkay ni Jiang Hai. Magbabayad siya dahil sa ginawa niya. Yehan, ano ang gagawin mo ngayon? Matapos magbigay ng utos sa pamilya yan, lumapit si Yan Jiangguo kay Yehan at nagtanong. Isang araw lang, sinaktan ni Yehan sina Han Xiaotian at pinatay si Jiang Hai. Magkakaroon ng mas malalaking gulo at nasa gitna nito ang pamilya yan. Dapat silang maging maingat. Kung magkakamali sila, mas asama sila sa kapahamakan. Huwag kang mag-alala, may plano ako. Pero bawasan ninyo ang paglabas-labas ninyo. Pag nagalit na ang pamilya Han at Jiang, kahit wala silang kakayahang saktan ako, kaya nilang saktan ang pamilya yan, sabi ni Yehan. Ligtas si Keyang sa mansyon, pero hindi na sila ligtas sa labas. Ito ang pinakamasamang senaryo. Ngayon, magkasama ang pamilya Han at Jiang, at ang pamilya Nolan, pero hindi pa sila umaatake kay Yehan. Baka hindi pa sila kikilos. Matapos ayusin ang ilang bagay, sinundo ni Yehan si Ying Chenkyu. Halos masuka na ang babae. Namumutla siya, at nakaupo sa tabi ng driver's seat habang nakatikip ang bibig para bang susuka na ulit siya. Magandang binibini Ying, ang dami mo nang nasuka. Ano? Sabi ni Yehan, natatawa. Hayop ka, pumatay ka sa harap ko. Sa tingin mo ba pelikula to? Sabi ni Ying Chenkyu, nakasimangot kay Yehan. Kung hindi anak ni Yan Ching mo si Yehan, hindi niya hahayaang ihatid siya nito. Natatakot siyang makasama ang isang taong pumapatay ng tao. Kung hindi ko sila papatayin, paano kita ililigtas? Gusto mo bang makita kitang patayin nila? Sabi ni Yehan. Hindi mo naman kailangang, sabi ni Ying Chenkyu, pero hindi na niya tinapos ang sasabihin niya. Huwag kang mag-isip ng simpleng bagay lang. Kung hindi ko sila papatayin, hindi lang ikaw ang papatayin nila, pati na rin ako, at lahat ng may kinalaman sa akin. Ang brutal ng mundo.
Kung gusto mong mabuhay, gagamit ka ng kahit anong paraan, kalimutan mo na lang yon. Mag-ingat ka sa paglalakbay mo. Magulo na ang Yanjing City, sabi ni Yehan. Habang hinahatid ni Yehan si Ying Chenkyo, kumalat na ang balita sa Yanjing City. Patay na si Jiang Hai, at pinatay siya ni Yehan. Nagulat ang Yanjing City. Nung unang araw ni Yehan sa Yanjing City, sinaktan niya si Han Xiaotian sa Yanjing Hotel. Ilang oras lang ang nakalipas, pero nagulat na ang mga tao sa Yanjing City. Pero ngayon, pati si Jiang Hai ay nasaktan din, at mas malala pa ang nangyari sa kanya dahil pinatay siya ni Yehan. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Yehan. Yanjing City, mansyon ng pamilya yan. May dalawang matandang lalaki na nagiinom ng tsaa. Matandang yan, ang yabang ng batang G na yon. Sinaktan niya ang apo kong si Han Xiaotian. Baka hindi na makalakad ang apo ko. Pinatay niya rin si Jiang Hai. Ang lakas ng loob niya. Dapat natin siyang saktan agad. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Ngayon ang pamilya Han at Jiang, baka tayo naman ang susunod, sabi ni Mr. Han. Malamig ang mukha ni Mr. Han. Hindi niya ininom ang tsaang inalok ni Mr. Yan. Nagkakaisa sila para sa kanilang kapakanan. Matandang Han, kumalma ka muna. Mas galit ang matandang Jiang kaysa sayo, kalmadong sabi ni Mr. Yan. Ang lakas ng loob ng batang yon, matandang yan, paano ako kakalma? Gaano pa katagal bago kumilos ang pamilya Nolan? Sige, dahil nandito na ang batang yon, dahan-dahan nating isasara ang lambat. Huwag muna tayong kikilos sa loob ng ilang araw, sabi ni Mr. Yan, sumangkit ang mga mata. Sinaktan si Han Xiaotian, pinatay si Jiang Hai, sa unang araw pa lang ni Yehan sa Yanjing City. Ang tapang niya. Pero ang lakas ng loob niya. Pinoprotektahan ng pamilya Nolan ang Yanjing City. Maraming eksperto. Pumunta si Yehan mag-isa, at ang lakas ng loob niyang gumawa ng gulo. Hindi ba siya natatakot sa pamilya Nolan? Hindi natin alam yun. Unti-unti nang natutupad ang pangako niya, isang taon na ang nakakaraan. Hindi na nakakagulat ang mga nangyayari. Pero baka mas malakas pa ang susunod na bagyo. Pero isa na siyang nasaktan, at isa na siyang patay. Ano kaya ang gagawin ni Nolan Mietian? Nagulat ang buong Yanjing City sa ginawa ni Yehan. Mas naging magulo ang sitwasyon dahil kay Yehan. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Mga tanga, kung madali lang silang patayin, bakit pa tayo mag-iisip ng paraan? Sa isang mansyon sa Yanjing City, galit si Nolan Mietian nang marinig ang balita. Sinaktan sina Han Xiaotian at Jiang Hai, at hindi nila sinunod ang plano niya. Kung hindi sila nagdesisyon ng mag-isa, hindi sana sila nasaktan ni Yehan. Kabanata, 970. Sinaktan si Han Xiaotian, at pinatay si Jiang Hai. Nagulat ang liga ng mga bayani dahil sa ginawa ni Yehan. Nolan, ano ang gagawin mo ngayon? Hahayaan ko siyang maging mayabang sa loob ng ilang araw. Pagdating ng panahon, ay padadalo ko na siya sa impyerno. Base ng Security Bureau, nag-uusap sina Military God at Situ Zhenchen. Kuya, ang batang to ay hindi mapapantayan sa Longtan at Tiger's Lair. Sinaktan at pinatay niya ang mga tao. Ang tapang niya, hindi siya natatakot sa pamilya Nolan. Mukhang handa na siya sa pagpunta sa Beijing, sabi ni Situ Zhenchen, natatawa. Natutuwa ako sa ginawa niya. Ano pa ang silbi ng mga dapat nang mamatay? Nagsama-sama ang mga matatandang ito at ang pamilya Nolan. Nahirapan ang presidente na magbigay ng konsesyon. At dahil sa pagiging abusado ng batang ito sa Yanjing City, masisira ang sitwasyon, sabi ni Military God, malamig ang mga mata. Tama, masyadong malakas ang impluensya ng mga matatandang ito. Para sa kapayapaan, nagbibigay na tayo ng konsesyon, pero nakakainis ang ginagawa ng mga ito. Inaatake nila ang pamilya Zhang, Yan, at ang iba pa. Ito ay isang provocation, sabi ni Situ Zhenchen. Kaya, pwede nating baguhin ang posisyon natin. Kuya, may utos ba mula sa itaas? Tutulungan ba natin ang batang si Yehan? Tanong ni Situ Zhenchen. Tiwala ang batang yon sa pagpunta niya sa Beijing. Baka hindi na tayo kailangang makialam. Kung hindi, lalapit siya sa atin. Gusto kong sirain ang Ancient Martial Arts Association. Matagal na dapat silang nawala. Kumakain sila ng pera ng gobyerno, pero ang gagawa lang naman ay mga kalokohan. Ito ay isang senyales na umabot na sa limitasyon ng konsesyon, kaya huwag nang mag-insist, sabi ni Military God. Problema ang mga taong ito. Dapat nating palakasin ang seguridad sa Yanjing City. Baka mas malaki pa ang gulo sa loob ng ilang araw. Sabi ni Situ Zhenchen. Hindi na natin maiwasan yun. Baka mas malala pa ito kaysa sa nangyari 20 taon na ang nakakaraan. Sige,
Puntahan mo na ang bata. Makikipagkita ba siya sa akin? Sabi ni Sito Zenchen, nalulungkot. Hindi naman siya kuripot gaya ng iniisip mo. Pag pumunta ka, dalhin mo ang babaeng si Huafeng. Hindi pinansin ni Yehan ang mga nangyayari sa Yanjing City. Inihatid na niya si Ying Chenkyo sa villa niya. Maganda ang lokasyon ng villa ni Ying Chenkyo. Mahal ang mga bahay doon. Okay, nasa bahay ka na. Mag-ingat ka sa paglabas-labas mo. Baka manakawin ka. Kung may mangyari sa'yo, hindi ko kaya ang sisi ni mama mo, sabi ni Yehan. Pwede bang pumasok ka muna? Medyo natatakot ako, sabi ni Ying Chenkyo, nagdadalawang isip. Gabi na, binibining Ying, gusto mo bang magpalipas ng gabi dito? Okay lang sa akin, pero hindi ka ba natatakot sa chismis? Sabi ni Yehan, nakangiti. Kapatid kita, kaya ano naman ang ichichismis nila? Pananagutan mo ang kaligtasan ko ngayong gabi, kung hindi, tatawag ako kay mama at ipapakilala kita sa kanya, sabi ni Ying Chenkyo. Sige, gusto ko sanang tumira sa mansyon ng pamilya yan, pero mukhang mas maganda dito. Gutom na ako, hindi ba dapat may pagkain ako? Sabi ni Yehan. Pumasok ka na. Pumasok si Ying Chenkyo sa villa. Natatakot siya dahil sa mga nakita niya. Mas kampante siya kay Yehan. Hindi naman malaki ang villa ni Ying Chenkyo, pero maganda naman. Maganda rin ang design. Mag-isa ka lang dito? Tanong ni Yehan. Siyempre naman. May kasama pa ba ako? Sabi ni Ying Chenkyo. Binibining Ying, tumatanda ka na. Dapat ka nang mag-asawa. Hindi ka ba nag-iisa dito? Sabi ni Yehan, natatawa. Ano naman ang pakialam mo? Ang pag-aasawa ay isang malaking desisyon. Hindi ako mag-aasawa ng isang taong tulad mo, sabi ni Ying Chenkyo. Pumasok siya sa kusina. Mahilig siyang magluto, at magaling din siyang magluto. Naiwan si Yehan sa sala. Nag-iisip siya. Biglang tumunog ang doorbell. Sino kaya yon? Lumabas si Ying Chenkyo sa kusina. Busy ka, ako na ang titingin.